Ang tanong, bakit takot ka na sumubok ulit? Why are you afraid to try again? Dahil ba minsan nasaktan ka na? Dahil ba minsan nabigo ka na? Dahil ba minsan napahiya ka na? Kaya nga natuto ka na, sinabi mo, ayaw mo na. Pero sino ang Diyos na ating narinig sa Ebanghelyo? Siya ang Diyos na nag-aanyaya, sinasabi, subukan niyo muli. We have a God who invites us, who challenges us. Do not be afraid to try again. Narinig natin sa Ebanghelyo, napakagandang kwento. Sumuko na sa pangingisda si San Pedro kasama itong mga magkapatid, si Juan at si Santiago. Bakit sila sumuko? Kasi buong gabi na silang nangingisda, wala silang makuha. Pero nung sumakay si Jesus sa kanilang bangka, sabi niya, ihulog niyo muli ang inyong lambat para makakuha kayo ng isda. Para ba sinasabi niya, subukan niyo muli. Kahit na sinabi ni Pedro, Panginoon, buong gabi na kami, frustrated na kami, disappointed na kami, pagod na pagod kami. Pero sabi niya, dahil sinabi mo, susundan ko. Meron bang mawawala sa iyo kung hindi mo susubukan? At dahil sinubukan nila muli, nagkaroon ng milagro, yung dating walang nakuha, ngayon sobra-sobra pa. Yan ang mabuting balita. Sa ating buhay, makakaranas tayo ng pagkabigo. We will always experience failures, disappointments, frustrations. Pero sino ba sa atin dito ang hindi pa nabigo? Lahat ng mga tao nakaranas na ng pagkabigo. Pero bakit merong mga matagumpay at merong mga kulelat? Dahil ang mga nagtagumpay, hindi sila sumuko. Ano ang kasabihan? Try and try until you succeed. Hindi po try and try until you die. Tumigil ka lang sa pagsubok, sa paghahanap, sa pagtatrabaho, hanggat ikaw ay magtagumpay. Our dream should be clear. Our purpose should be defined. Do not stop until you reach your dream. Amen? Huwag kang susuko hanggat hindi mo makuha ang iyong inaasam, ang iyong panaginip, ang iyong tagumpay sa buhay. Kailangan nating unawain ito. Hindi naman ibig sabihin, pag ikaw ay nabigo sa isang negosyo, lahat ng mga negosyo na bubuksan mo o umpisan mo ay mabibigo din. Hindi po ba? Hindi ibig sabihin na nag-fail ka sa isang relationship, binasted ka, niloko ka, na lahat ng mga makakasama mo ulit o magkakaroon ka ng relationship ay manloloko na. Hindi ibig sabihin na pinagtaksilan ka ng iyong asawa, ngayon bumabalik, humihingi ng tawad, nangangakong maging mabuti, maging matuwid, na manloloko ulit yan sa iyo. Hindi ibig sabihin na minsan bumagsak ka na sa exam o sa board exam, na sa susunod bagsak ka ulit. Di po ba? Hindi ibig sabihin na na-deny ka ng visa, sa susunod denied ka ulit. Hindi ibig sabihin na hindi ka gumaling sa isang treatment na hindi ka nagagaling sa iyong sakit. Ang ibig sabihin lang, yung isang particular na karanasan, hindi lang umubra. Bakit? Hindi pa panahon para sa iyo. May tamang oras at panahon ang Diyos para sa iyo. Pero kung susuko ka at wala kang gagawin, paano ipagkakaloob ng Diyos sa iyo ang tagumpay? Kailangan nating tandaan na si Thomas Edison, nakabasag muna po siya ng 2,774 na bombilya bago niya na perfect itong bombilya na ating ginagamit. Imagine that. Napakarami para lang magawa niya yung isang perfectong bombilya. Kailangan nyo ding tandaan na yung KFC na fried chicken na ating kinakain ngayon, nireject yan ng 1,009 times na mga negosyante, na mga restaurant. Hindi tinanggap. Ganong karami.
bago nakakita ng isang investor, naniwala, sinubukan, at dito nag-umpisa na matikman ng mga tao ang KFC fried chicken. Kailangan nyo din tandaan ang ating pinagmamalaki na gold medalist, si Hidalyn Diaz. Ilang beses siyang hindi nagtagumpay sa Olympics, 3 times bago siya mag-gold medal. Ilang beses din, tanong ko po sa inyo, nabubagsak ang ating Panginoon sa pagbubuhat niya ng krus bago siya nakarating doon sa Kalbaryo. 3 times. Kadating pa niya sa Kalbaryo, pinako pa siya sa krus. Pinatay siya. Pero kailangan niyang danasin lahat ng iyon para muli siyang mabuhay. Ano ang nirereklamo mo sa iyong buhay? Bakit natatakot ka? Gusto mong mawala ang iyong takot? Napakasimple lang. Makinig ka kay Jesus at maririnig mo ang kanyang paanyaya. Sige pa, minsan pa. Huwag kang matakot, huwag kang sumuko. Manatili tayong nagdarasal, manatili tayong nananalig, manatili tayong umaasa sa Diyos. Walang nagtatagumpay na sumusuko. Ang mga nagtatagumpay ay yung mga sumusubok kahit na nabigo at hindi sila tumigil hanggang nakamtan nila ang kanilang pangarap.